Magandang hapon mga kapuso, nandito na tayo sa episode 338 ng Abot Kami na Pangarap. Pinuntahan nga nito ni Moira itong si Nerissa para dito muna magpalipas. Ngayon, tumawag sa kanya si Giselle. Sabi niya, sige na Nerissa, mauna ka na sa loob, sasagutin ko lang to. Yun pala, kaya nga tumawag si Giselle para mang-asar. Sabi ni Giselle, kamusta ka na Moira, nasaan ka ngayon? Tinawagan mo ba ako Giselle para asarin? Kung ganun, alam mo na yung nangyari sa akin. Sabagay, hindi na nga pala bago yun. Akakamustahin lang naman kita. Ngayon nalaman ko na buhay ka pa pala. Akala ko kasi napunta ka na sa impyerno. Bakit? Meron pa ba akong iba pang balita na kailangan pang malaman? Sabi ni Moira, buhay na buhay ako, gaga. Kaya huwag mo na akong tawagan. Saka ano ba pakialam mo sa akin ha? Sabi naman ni Giselle, alam mo Moira, darating din yung panahon na lalagapak ka rin sa lupa. At talagang gagapang ka na walang wala ka na talaga. Dahil hihintayin ko talaga yung araw na yon, sabi naman ni Moira, Alam mo, ang dami-dami mong sinasabi. O ano yung mga pinagsasabi mo. Wala namang katuturan yung mga kinukwento mo. Tumawag ka lang para dyan. Talagang sabi naman ni Giselle, alam mo Moira, talagang natutuwa ako kapag nakikita ko na nagagalit ka sa akin. Ang sabi ni Giselle, talagang tuwang-tuwa talaga siya. Kasi nga sabi niya, meron kasing kapangalan mo na akala ko pinatay ka ng asawa mo. Moira Tayag pala, sabi niya, Kaya kinamusta niya itong si Moira. Samantala, dumako na tayo dito sa bahay ni Lynette. Hindi talaga makapaniwala si Lynette na bakit galit na galit itong si Moira. At sabi naman ni Chang Susan, sayang hindi ko nakita yung kaganapan kanina. Ay nako Chang, dapat talaga nakita niyo yung kanina. Sabi naman ni Chang Susan, alam mo kung ano nangyari sa kanya, deserve with letter Z sa dulo. Nako Chang, dapat lang yan. Sabi naman ni Lynette, Chang, anong Chang pinagsasabi mo dyan? Dapat lang yung namangyari sa kanya, pinagbabayaran niya ng yung makasalanan niya. Dapat dyan, kaparusahan talaga. Sabi naman ni Lynette, hindi talaga ako naniniwala sa alibay niya kanina. Alam ko talaga meron pang mas matimbang doon Meron pa talaga siyang sikretong tinatago. Ngayon biglang tumayo itong si Carlos na walang na ng gana. Kasi siya yung parang nasa hot seat siya itong tinatamaan Uwi na ako Lynette. Carlos, pasensya ka na ha. Kasi lagi na naman kasi pinagtutuunan natin ng pansin at talagang frontline na usapan na to tungkol kay Moira. Alahanin natin, may kanya-kanya tayong buhay. Problema na nila yun. Problema na ng pamilya nila yun. Sabi naman ni Annalyn, Carlos, pasensya na kayo kung ito yung lagi namin pinag-uusapan. Naunawaan naman namin kayo pero hindi mo kasi maalis sa isipan namin na yun nga, isipin nga po yung nangyari. Samantalang tong si Moira, talagang hindi talaga siya mapakali. Nababaliw na naman siya, napaparaning na naman siya. Baka nga naman lalong magalit si RJ kapag hindi sila nagkausap. Naawat siya ni Nerissa, sabi niya, palipasin mo muna ang galit ni RJ. Dumito ka na muna. Papaano kung gapangin o ahasin na naman siya nung Lynette na yun? Malaman ko lang talaga, nako, mananagot sa akin yan. Kaya kinakailangan ko talagang puntahan si Robert para magkita kami at magkausap kami. Ngayon na, pupuntahan ko siya. Sandali lang Moira, sasama ako. Samantalang tong si Annalyn, umiinom ng gatas at hating gabi nagising pa rin, hindi siya makatulog. Nakita siya ng nanay niya, tinanong siya nito na para bang malalim ang iniisip at hating gabi na at hindi pa ito natutulog. Sabi naman ni Annalyn, iniisip ko lang po kasi Nay na maaring tama yung sinabi niyo kanina na para bang merong pinanggagalingan ng galit at sama ng loob si Ma'am Moira. Bakit po kaya ganun? Lagi na lang niya kayong inaaway. Samantalang kung tutuusin, si tatay naman talaga may kasalanan dito kasi niloko ka niya. Niloko rin niya si Ma'am Moira. Nakakalungkot ng isipin, dalawang babae, nagkakasakitan, nagkakaaway. Kayong dalawang mga babae ang naglalaglagan. Lagi na lamang ikaw niya pinagbubuntunan ng galit niya, Nay. Sabi naman ni Lynette, ganito lang kasi yan anak. Ako lang kasi ginagawang punching bag ni Moira Kumbaga parang punching bag ako. Kumbaga yung kasalanan ni RJ na nagawa sa kanya, ibinabali niya sa akin. Kasi mahal niya si RJ, kaya hindi ito mapaalis kasi nga mahal niya. Kumbaga napatawad niyo na ang tatay mo. Kaya ayun, sa tuwing nagkikita kami ni Moira, lagi na lamang niya ako pinagbubuntanan ng galit niya. Kaya ang lumalabas, ako talaga tong mas mayroong kasalanan. Samantalang tong si Zoe, sinasariwa,
itong pamilya niya. Tinitignan niya yung picture frame nilang tatlo na magkakasama, na buo pa. Ngayon watak-watak na at nagkakagulo na. Inaalala niya, no? Sabi niya, ma'am, tumigil ka na kasi. Ikaw naman kasi talaga may kasalanan dahil criminal ka. Ikaw naman talagang dapat sisihin. Sabi naman ni Moira, no? Ano? Matapos kitang protectionan, ito lang igaganti mo sa akin. Sabi naman ni Zoe, no? Kasi pinilit mo ko na hindi to sabihin kay dad. 'Di ba? Nasasaktan ko na si dad, nasisira ng pamilya natin, kaya tama na, ma'am. Tapos sinampal siya ni Moira. Sabi ni Moira, no, from now on, wag mo na ako matawag-tawag ni mami. Wala kang kwentang anak. Tinraidor mo ko, traidor ka. Ngayon nakita siya ni RJ. At sabi naman ni RJ, kwento sa akin ni Ray, daddy's girl ka raw. Kahit saan ako magpunta, sinusundan mo ko, lalo na sa Apex no mga panahon na yun. Pasensya na anak dahil masyado kong busy ng time na yun. Nalaman ko kay Ray, napabayaan kita. Nagkurang din ako bilang ama. Hindi ko na supervise yung pagpapalaki sa'yo ng mami mo. Hanggang sa tuluyan ka na nga niya nilamon. Tuluyan ka na nga nagpaanin sa kanya. Ang laki ng pagkukulang ko rin sa'yo anak. Pasensya na. Sabi naman ni Zoe, okay lang yun dad, naunawaan ko naman yun eh. Pero sana naman dad, patawarin mo na si ma'am. Sabi naman ni RJ, hindi naman ganun yung kadali eh. Ginagawa niyang excuse yung mga pagkakataon na pamilya tayo. Alam mo, overuse na yun eh, yung katagang pamilya. May mga pamilya naman na nabubuhay nang sila lang, kahit watak-watak sila. Hindi ko makakalimutan yung ginawa ng mami mo. Iba yung ginawa niya, Zoe. Krimen yun, 'di ba? Sabi naman ni RJ, dagdag pa niya, hindi ko mapapatawad ang mami mo. Kung ikaw ba ang nasa kalagayan ko, ganun din ba gagawin mo? Sabi ni Zoe, yes dad, for the sake of our family, gagawin ko yung patatawarin ko si ma'am. Grabe talaga to si Zoe, no? Gusto niyang bigyan pa ng chance yung mami niya. Gusto niya mabuo sila para lokohin na naman nila si RJ. Nagmamakaawa siya, no? Samantala tong si Moira, bumaba na nga sa sasakyan ni Nerissa. Sinugod agad yung gate ni RJ. Sabi niya, Robert, lumabas ka dyan, mag-usap tayo. Pag-usapan natin to, Robert. Sabi naman ni Zoe, si ma'am. Bigla siya agad tumayo para pagbuksan ng gate ng mami niya. Tumayo na rin tong si RJ. Yan na. Sabi naman ni Moira, tumigil ka ni Nerissa, wala akong pakialam kahit merong makarinig ng mga kapitbahay. Kasi inaawat siya ni Nerissa dahil nakakarinig ang mga kapitbahay sa sigaw niya, nakakahiya eh. Robert, tapos pinabuksan ni Zoe. Sabi niya, ma'am, niyakap niya mami niya. Hindi na rin nakatiis si Moira na niyakap nga siya ni Zoe kahit masama ang loob niya dito. Sabi naman ni Robert, anong ginagawa mo rito, Moira? Tapos na tayo. Wala na tayong dapat mapag-usapan. Hindi, Robert, pag-usapan natin to, please. Bahay ko to. Diyan ako nakatira, may mga gamit pa ako dyan, may karapatan ako dahil asawa mo ko. Sabi ni Moira, no? Tapos na tayo. Nandahil sa'yo kaya nasira ang buhay ko. Sinungaling ka. Pinagkait mo sa akin lahat ng meron ako. Nasira ang buhay ko nandahil sa'yo. Hindi, Robert, pag-usapan natin to. Inadmit ko na naman sa'yo ang kasalanan ko, di ba? Hindi mo ba ako mapapatawad? Hanggang ganito na lang ba talaga? Sabi naman ni Zoe, no, Dad, nasasaktan si ma'am. Pwede ba patawarin mo na si ma'am? Dad, hindi Zoe, tumawag ka ng security. Kinakailangan, mapaalis na to. Sige na Zoe, tumawag ka na, makinig ka sa akin. Samantalang si Lolo Pepe, nagdamit na at nag-aal sa balutan na para bumalik na nga ng Pilipinas. Nakita siya ni Giselle. Papa, saan ka pupunta? Diba advice sa'yo ng doktor mag-bed rest ka muna? Sabi naman ni Lolo Pepe, may pupuntahan lang ako. Alam mo ba Dad, meron ako nabalitaan kagabi. Tawang-tawa ako. Akala ko talaga patay na si Moira. Yung pala fake news, kapangalan niya lang pala. Moira Tayag. Napatay doon ang asawa niya. Dapat talaga ganun na lang nangyari sa kanya, no? Pero hindi pa talaga ito yung oras niya dahil marami pa siyang pagbabayarang kasalanan o utang niya sa atin. Sabi naman ni Lolo Pepe, hindi ko pa nakakalimutan ang trust niya sa akin, no? Malaki rin ang kasalanan niya. Yung nga, biglang nag-flashback sa kanya yung pinaalis siya ni Moira, no? Noong nakuha na nga ni Moira yung Apex, di ba? Matagal na to eh, nung bakasyon pa to pinalabas eh. Sinampal niya, hindi niya binigyan ng respeto si Lolo Pepe. Ayan, no? Sinampal niya harap-harapan. Diba? Kaya ito yung dahilan kung bakit na hospital si Lolo Pepe. Ilang buwan siyang na-confine dyan sa Amerika. Diba? Inatake siya ng high blood. Kaya sabi ni Lolo Pepe,
Kapag nakita ko yung si Moira, talagang palalayasin ko yan. Ngayon, inataka siya ng high blood kasi nga, hindi na nga talaga siya pwedeng magalit. Kaya nag-aalala itong si Giselle, tinawag yung nurse. Sabi niya, tawagin mo si Doc ngayon din. Kasi inatake talaga itong si Don Pepe. Sana makasurvive siya, no? Sana magkita pa sila ni Obeng bago mahuli ang lahat. Kasi kailangan pa siya ni Annalyn dahil apo niya yung si Annalyn kaysa isang apo niya at tagapagmana. At ito naman si Chang Susan, biglang lumabas ng bahay para nga naman magpaalam kay Annalyn na meron siyang pupuntahan, meron daw siyang kakausapin na kapitbahay, may kipagmaritesan. Sabi naman ni Annalyn, mag-ingat kayo Lola ha, uwi kayo agad. Opo. Ngayon nagulat siya dahil bigla dumating si Doc Lindon. O Doc, nandito ka pala, ating gabi na. May dinaanan lang kasi akong pasyente. Ngayon, naisipan ko na daanan ka na rin. Eto, may dala ako. Paborito mo to, di ba, wafer sticks? Kaya yun, bumili na ako para sa'yo. Ang sweet nitong moment na to mga kapuso, nakakilig din. Nagpapasalamat naman si Annalyn kasi nga, ang sweet ni Doc Lindon, sabi niya, salamat dito. Nabalitaan ko yung nangyari kanina sa Apex. Sobrang gulo. Kamusta ka? Nabalitaan ko Eto Doc, medyo hindi pa rin okay. Ngayon lang ako nakakapag-isip ng maayos. Sa totoo lang, inaalala ko si Zoe, naawa ko sa kanya. Kasi kung nagkataon na tuluyan na nga mapalayas ni tatay si Ma'am Moira, tapos pinili niya kami ni tatay, di mawawalan na ng magulang si Zoe, nakakaawa naman, di ba? Samantalang tong si Moira, nagalit, sabi niya, Robert, may mga gamit ako dyan kaya may karapatan ako bilang asawa mo. Sabi naman ni Robert, no, kita mo, kanina nagmamakaawa ka para ka maamong tupa. Ngayon lumalabas ang totoo mong pag-uugali. Kaya hindi talaga kita mapapatawad, Moira, tandaan mo yan. Hindi kita mapapatawad kahit anong gawin mo. Ano, Zoe, nakatawag ka na ba ng security? Sabi niya, no, pero mong kapal nito ni Moira, no, sabi niya, magkamatayan muna tayo. Di saktan mo, kung saktan mo, talagang papasok ako dyan. Pupunta ako dyan dahil gusto ko mabuo ang pamilya natin. Pamilya tayo, Robert. Kaya hindi tayo pwede magkawatak-watak. Sabi naman ni Robert na tumigil ka na Moira bago pa kita masaktan. Sabi niya, no? So ito na nga si Zoe, Dad, tama na. Nasasaktan si Ma'am. Tinutulak talaga ni Robert si Moira. Pinagtatabuyan niya talaga. Yung si Moira talagang lumalaban pa rin. Ayaw magpatalo. Kapal ng mukha, no, siya na nga itong kriminal. Siya na nga itong may kasalanan. Siya pa itong may ganang pumasok. At pinagdidiinan niya na may karapatan siya dahil may mga gamit pa siya dyan at siya ang asawa. Bigla siyang pumasok at hindi na nga siya napigilan ni Robert. Sabi niya, Zoe, tumawag ka na ba security? Nagsinungaling si Zoe, sabi ni Zoe, no, yes Dad, tumawag na ako. Sabi naman ni Moira, no, traitor ka talaga? Talaga tinatoo mo? Tumawag ka talaga ng security? Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Dapat talaga si saktan. Sandali, Moira. Hindi mo makapayag ako na talagang tutuloy ka dito? Dahil kapag nagsama-sama tayo dito, baka hindi ko alam kung anong gawin mo sa anak natin. Baka lagi mo siya saktan. Pues, kung gusto mo talaga magstay dito, sige, pagbibigyan kita. Kinuha ni Robert yung mga gamit ni Moira. Kasi nga sabi ni Moira, o pwede ba, Robert, ikaw na lang umalis kasi ako ang may mas karapatan dito. Sabi niya, no? Grabe talaga ang sama nito ni Moira nung kapal ng muka. Siya na nga itong may kasalanan, tapos pinapalis pa niya si Robert sa pamamahay nila. Diba? Siya pa itong mas matapang. Parang si Robert pa ang may mali, ang may kasalanan. So dito na po nagtatapos ng review ni Rika para sa araw na to. Abangan natin sa Lunes episode 339 na tayo mga kapuso, October 9, 2023. Tuluyan na nga napalayas ni RJ itong si Moira, no? Dinala niya ang mga gamit nito kaya ang buhay ngayon ni Moira ay nabaliktad na. From top to bottom. Nasa baba na siya ngayon, di ba? Nasa ilalim na ngayon si Moira. At umangat na itong buhay ni Lynette. Nagbago na yung buhay nila, di ba? Nakarma na talaga ng tuluyan itong si Moira. At ito nga, si Lolo Pepe hanggang ngayon, talagang pride pa rin ang pinaiiral niya. Hindi pa rin daw siya makikipag-usap kay Obeng hanggat hindi napapalayas ni Obeng yung asawa niya. Wala silang balita sa Pilipinas Hindi nila alam na napalayas na pala ni Robert itong si Moira. At ito na, muling magkikita at magkukursang landas ng mortal na magkaaway itong si Lynette saka si Moira. Nakita nila na ibang-iba na yung estado nila, yung kanilang pamumuhay sa ngayon, di ba?
bagsak na ang ating primero kontrabida. Dito natin malalaman mga kapuso kung makakabangon pa ba siya o hindi. Yan ang pakatutukan natin sa mga susunod na magaganap. Dito lamang yan sa Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa akin channel kapuso, please like at i-share mo itong video na to sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless sa us all.